Magandang araw sa iyo. So, para sa ating pagsisiyasat ngayon, mayroon tayong isang napakasinsini na sulatin. Malalim talaga yung pagtatalakay niya sa kalikasan ng Diyos. Titingnan natin yung mga konsepto ng kawalang hangganan niya, yung relasyon niya sa espasyo at panahon, at saka yung mga ideya ng pag-iral at di pag-iral. Oo. At ang layunin natin, hindi lang para i-summarize yung nakasulat, di ba? Ang gusto nating gawin ay subukang unawain yung buong balangkas, yung buong theological na pananaw na inilalatag dito, kung paano niya inilalarawan ang Diyos bilang ang mismong realidad, at syempre, kung ano yung napakalaking implikasyon nito sa ating lahat. Simulan na nating himayin to. Okay, umpisahan natin sa pinakapundasyon. Sabi sa material, ang Diyos, hindi mo siya pwedeng isilid sa kahit anong espasyo o oras. May sipi pa nga rito galing kay Haring Solomon, maging ang kalangitan, hindi ka pa rin magkakasya. Kung ganon, anong ibig sabihin niyan para sa atin na, alam mo na, nakatira sa loob ng espasyo at oras? Dito pumapasok yung konsepto ng, ano nga tawag doon, transcendence, yung pagiging hiwalay, at mas mataas ng Diyos sa lahat. Ginamit nga sa sulatin yung mga talata mula sa 2 Chronicles at Acts para ipakita na kahit anong templo na gawin ng tao, parang isang tuldok lang yun kumpara sa kanya. So yung ideya na inilalagay niya yung pangalan niya sa isang lugar, hindi yun literal na nandun siya. Okay. So yung mga simbahan, mga templo, para lang silang designated meeting point? Pero hindi yung literal na bahay niya? Eksakto. Kumbaga, simbolo lang ng presensya niya pero hindi lalagyan ng kanyang kabuuan. At dahil dyan, dumadaloy tayo sa sunod na punto sa Acts na hindi siya pinaglilingkuran ng kamay ng tao na para mang may kailangan siya kasi siya ay sapat na sa sarili niya. Teka, yan yung medyo parang nakakalito. Kasi madalas nating naririnig na kailangan nating paglingkuran ng Diyos. Paano pinag-iiba ng sulatin yung dalawang klase ng paglilingkod na yan? Magandang tanong yan. Kasi yung paglilingkod na hindi niya kailangan, yun yung parang nagpupuno ka ng kulang. Halimbawa, naglilingkod ka sa amo mo kasi kailangan niya yung trabaho mo. Gets? Ang Diyos, bilang siya yung source ng lahat, wala siyang pagkukulang. Kaya yung paglilingkod sa Kanya, ayon sa pananaw na to, ay hindi para sa Kanya. Isa siyang pagtugon, isang reaksyon ng pasasalamat. Tayo ang nakikinabang doon, hindi siya. Okay. Dito na nagiging mas grabe. Kasi may isang description sa Isaiah na nakakakilabot. Na sa paningin daw ng Diyos, lahat ng bansa, lahat, ay parang isang patak lang ng tubig sa timba. Isang patak lang, o kaya alikabok sa timbangan. Itinuturing niya raw na parang wala. Likha at nang nilikha, dahil sa sobrang laki niya, sinasabi sa teksto na, ang tanging paraan lang para makilala siya ay kung gustuhin niya. Ah, Kung pipiliin niyang magpakilala. Kasi hindi natin siya kayang i-figure out mag-isa. pero kung ganun lang pala tayo kaliit sa paningin niya, bakit pa niya tayo papansinin? Hindi ba parang nakakawala yun ng halaga sa atin? Sa unang tingin, parang ganun nga, pero binabaliktad yan ng sulatin. Sinasabi na yung pagiging wala natin sa harap niya, hindi yan nagpapawalang bisa sa atin. Sa halip, pinapatingkad nito kung gaano ka-espesyal yung atensyon niya, na sa kabila ng pagiging patak lang natin, pinipili niya pa ring pansinin tayo. Okay, gets ko. So, establish na yung kalakasan niya at yung pagiging depende natin sa kanya. So, anong mangyayari kung bigla na lang niyang bawiin yung suportang yun? May sinasabi sa Job tungkol dyan na kung iisipin lang niya ang sarili niya at babawiin yung espiritu, Lahat tayo, balik sa alabok, at dyan na pumapasok yung konsepto ng di pag-iiral. Pero kailangan nating linawin to. Ayon sa pananaw na to, yung di pag-iiral, hindi yan isang lugar na wala siyang kontrol. paano yun? Paano kontrolado niya pati ang kawalan? Parang ang labo. Isipin mo na lang, parang isang file sa computer. Sige. Pag dinelete mo, saan na pupunta? Sa recycle bin, di ba? Oo. Hindi pa siya tuluyang nawawala. Ganon inilarawan ng sulatin ng di pag-iral. Isa siyang estado na sakop pa rin niya. At anumang oras, kaya niyang i-restore yung isang bagay pabalik sa pag-iral.
Grabe. So, yung sinasabi sa Acts na sa kanya tayo nabubuhay at kumikilos, hindi lang pala yung tula, literal pala talaga, na bawat segundo ng pag-iral natin, aktibong gawa yun ng kapangyarihan niya. Tama. Hindi tayo umiiral sa sarili nating lakas. Regalo lang to na pwedeng bawiin anumang oras. At dito mesmo, dito sa pundasyong to, lumalabas yung pinakamalaking misteryo sa lahat. At yan na yung may kinalaman sa pangalawang persona. Kung siya yung sabihin nating operating system ng buong universo, paano siya naging parang application na tumatakbo sa loob ng system na ginawa niya? Magandang analohiya yan. Sabi sa Colossians, sa kanya na nananatiling sama-sama ang lahat. Siya yung puwersa na pumipigil sa lahat na gumuho. Ngayon, ang tanong ng sulatin, paano yung personang yun na sumusustena sa lahat ay umiral din sa loob ng espasyo at panahon bilang isang tao? Isipin mo, yung sumulat ng libro, pumasok sa libro at naging isang salita lang sa isang pahina. Sumusunod sa lahat ng batas ng grammar na siya mismong ang gumawa. Yan yung hiwaga ng pagkakatawang tao. At dahil doon sa pag-ubos niya sa kanyang sarili, nagawa siyang makita at mahawakan ng tao. Pero grabe yung mga tanong na iniiwan na to, no? Paanong yung isang walang hanggang persona, naranasan niya yung krus, yung pakiramdam na iniwan siya, at kung siya yung nagpapanatili sa lahat ng bagay, paanong hindi gumuho yung buong realidad noong mga sandaling yon? At ang sagot ng sulatin dyan ay hindi natin alam at hindi natin kayang alamin. Sinasabi na yung mga tanong na yan, lampas na sa isip ng nilikha. Ang kaya lang nating malaman ay yung pinahintulutan niya. At yan yung perpektong tulay papunta sa susunod nating pag-uusapan. Oo nga. Mula sa misteryo ng buhay na pumasok sa kamatayan, ang kasunod niyan siyempre, yung kabilang buhay. May kwento sa mga sulatin tungkol sa mga Saduceo na eksaktong ito ang topic. Oo, yung mga Saduceo. Sila yung sekta na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. So nagbigay sila ng isang napakakomplikadong tanong kay Jesus para lang ipakita kung gaano kaabsurdo yung ideya. Pero yung sagot ni Jesus, simple lang pero sobrang lalim. Sabi niya, siya ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay, sapagkat para sa Kanya ang lahat ay buhay. Okay, himayan natin yan. Isang napakalakas na statement. Para sa kanya, ang lahat ay buhay. Ano yung dalawang posibleng interpretasyon nito, ayon sa material? Yung una, mas literal, sinasabi na bago yung final judgment, yung kaluluwa ng lahat ng namatay, mabuti man o masama, hindi pa tuluyang bumabalik sa di pag-iiral. So parang naka-standby lang sila. Parang ganon, naka-standby habang naghihintay ng hatol. Kaya sa mata ng Diyos na nakikita ang lahat sa labas ng oras, buhay pa rin sila. Okay, ano naman yung pangalawa? Parang mas malalim to. Oo, yung pangalawa, tumitingin mula sa perspektibo mismo ng Diyos. Mula sa pananaw niya, yung mga sumusunod lang sa Kanya ang tunay na may buhay na walang hanggan. Yung mga suwail, kahit humihinga pa sila, Naghihintay pa lang. itinuturing na silang patay sa paningin niya. Kasi alam na niya yung kahahantungan nila, nakatakda na. At yung hantungan na yun, hindi ba't impyerno yun? Dito, nagiging kakaiba yung pananaw ng sulatin. Hindi raw walang hanggang pagpapahirap, kundi yung tinatawag na ikalawang kamatayan. Inilalarawan ito bilang tuluyang pagkawala, yung kompletong pagbabalik sa di pag-iral pagkatapos ng parusa. So, parang dinilit na sa recycle bin. Talagang wala na. Ganon na nga, wawakasan na ang kanilang pag-iral. Kung ganon, yung pinagkaiba pala sa dulo ay hindi lang langit at impyerno, kundi patuloy na pag-iral laban sa tuluyang pagkawala. At yung kamatayan na nararanasan natin ngayon, parang pagdutulog lang. Eksakto. Binibigyang diin ng teksto na hindi agad-agad ang parusa o gantimpala. May delay. At may dahilan yung delay na yon. Ang layunin daw ay para patunayan sa lahat, sa buong sansinukop, na mamakatarungan ang kautusan ng Diyos. Teka, paano yun mapapatunayan? Akala ko ba, walang sino man ang kayang tumupad sa kautusan ng perpekto? Dito na papasok yung isa sa mga pinaka-espesifikong konsepto sa material. Mapapatunayan daw yan sa pamamagitan ng isang takdang bilang ng mga martyr haksi.
Sila yung mga tao na sa tulong ng Diyos ay matagumpay na tutupad sa kautusan hanggang kamatayan. So parang sila yung ebidensya sa isang korte? Ganun na nga, Exhibit A kumbaga, na bago mo hatulan yung lahat ng lumabag, kailangan mo munang patunayan na yung batas posible palang sundin. At yung muling pagkabuhay nila, yung tinatawag na unang pagkabuhay, yon ang magiging patunay. At yun din ang magiging basihan ng paghuhukom sa lahat. Kaya pala binanggit na kahit si Haring David na malapit sa puso ng Diyos, hindi pa umakyat sa langit. Naghihintay pa siya ng muling pagkabuhay? Ayon sa pananaw na ito, si Jesus ang unang bunga. Siya pa lang ang umakyat, ang iba, kasama si David, ay natutulog at naghihintay pa. At dito nililinaw na may dalawang klase ng muling pagkabuhay, di ba? May muling pagkabuhay para sa buhay at may muling pagkabuhay para sa kahutulan. Si David naghihintay para doon sa una. So, bilang buod, nasundan natin ang isang napakadetalyadong pananaw mula sa isang Diyos na walang hangganan, na hawak ang lahat, pati na yung di pag-iral, hanggang sa isang teolohiya kung saan ang huli nating hantungan ay hindi lang gantimpala o parusa, kundi pag-iral o paggawala. Ang kahanga-hanga talaga dito ay yung tindi ng pagkakaiba. Sa pagitan ng ating limitado at hiram na pag-iral at yung tinatawag na tunay na pag-iral na sa Diyos lang. Binabago nito yung buong pananaw mo na ang buhay natin hindi talaga natin pag-aari. Isa siyang kaloob na patuloy na binibigay sa bawat sandali. At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin ang isang tanong na ito para pagnilayan mo. Kung ang lahat ng nakikita mo, ang lahat ng nararanasan mo, yung buong sangkatauhan, kasaysayan, lahat na, ay parang isang patak lang ng tubig sa paningin ng Diyos. Paano nito binabago ang pagtingin mo sa bigat ng mga problema mo at sa halaga ng mga tagumpay mo?